Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday morning. Good morning sa inyo lahat mga loads. At grabe ang mga news natin ngayon, sobrang tindi. May balita tayo sa PAI, sa XRP, Bitcoin, and kung ano-ano pa mga idol, no? So ayan, kapit lang at manood. So ayan ha. Grabe. So ito yung ating crypto bubble, no? So ngayon grabe, medyo kulay green ang day, no? Medyo ginano kasi to, minimize kaya oy, lumipat kayo dito. Lumipat kayo diyan, okay, magsiksikan dito. Grabe yung pa yon, -6. No, pero yung iba double digit. Etong JTO Pengu, no? Ito yung Pengu yung nakaraan, no? 'Di ba? Yung nag-apply ng ETF mga idol. Nag-pump siya ngayon, di ba? So kung nag-invest tayo dito nung nabalita natin to, profit na sana tayo. No, check nga natin yung Pengu. Pengu tayo dyan. O, ayan, no, grabe. So nung nakita natin to mga idol, din 24 hours tayo. Andito lang yan eh. No? Andito lang siya sa baba. No, nung binalita natin. So bigla siyang umangat ngayon. Di ba? So, sa tingin ko lahat ng may mga utility, kasi syempre pag in-apply mo ng ETF yan, di ba? Parang sa tingin ko lang to yung mga coins na ina-apply sa ETF, baka hindi siya masama dun sa 99%. Sa tingin nyo, mga idol, yung mga 99% na mawawala at magsisiro, di ba? Kasi napakadaming mga coins, mga idol, halos everyday ng mga nakaraang buwan. Everyday, nakakagawa ng halos 1,000 meme coins, no? O 1,000 coins sa pump.fun. Kaya lang, wala na yung pump.fun. Imagine kung ilan na lang, ilan yung mga coins ngayon, 'di ba? Na nagkalat sa crypto space, mga idol. So, grabe, no? Pengu, umangat siya, mga idol. Pero sa hour natin, medyo nag-correction na ang ating market, no? So ayan, bago tayo balita na mga loads, no? Pa-like lang ng ating video, mga idol. Ayun lang yung aking request, like lang naman, 'di ba? So pag nag-like, ayos. Yeah? So like na diyan mga loads, at syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday update news, no? Trending dito sa ating X, mag-subscribe na kayo sa ating channel, baka naman. Ha? At syempre, mamaya na yan. Yung iba, mag-news muna tayo. So, ito. Sa tingin nyo ba, mga idol, kasi last term na ni Trump mga lods di ba? Hanggang 2028 lang si Trump di ba? Kasi 2024 to 2028. Di ba? So, dito kasi, may nangyari dito, no? Kasi sinasabi ni Trump, baka pwede pa siya mag-extend o pwede pa siya tumakbo mga idol baka may mga rules na pwede silang ma-bypass para mangyari yon, no? Hindi natin alam So kasi dito may sumigaw ng Trump 2028, di ba ganun, no? So much, President Trump. Illegal crossings in the border are zero now. Zero. Does everyone hear that? Zero. Trump 2028. Do you intend, President Trump? Who's that guy? I like him. He's working the cameras. With this new reality, President Trump in the border. Sa tingin niyo, mga idol, na si Trump kaya magkakaroon pa ng chance? Sa akin to depende. Kasi medyo medyo mahaba pa at matagal pa, no? Ilang taon pa, 3 years pa. Pag merong mga nagawa si Trump na yung matutuwa yung mga Americans o yung mga tao sa Amerika, baka mangyari to, mga idol, no? Hindi natin sure. Kasi sa kanila, 4 years, no? Pwede kang tumakbo. Sa atin kasi 6 years lang Isang straight na 6 years, tapos palit na. 'Di ba? Sa kanila, 4 years, tapos pwede ka pang tumakbo ulit another 4 years, hanggang doon na lang. Si Trump kasi, pangalawang 4 years niya na to kung sakali. Yeah, so, hindi ako sure, wala akong knowledge kung may batas ba na pwede pa siyang tumakbo sa susunod. Kaya lang, nagiging issue nga to. Kasi nga, pangalawa niya na ngayon, so suppose, dapat, hindi na siya pwedeng tumakbo sa susunod. Di ba?
Ano sa tingin nyo? Kasi kung hindi siya tatakbo sa susunod, sino kaya papatakbuhin niya? Isa sa mga ano niya, siblings, sa mga anak niya, isa sa mga anak niya. So ito na. Ito nag-uumpisa na naman to si Elon. Gumagawa na naman ng wave. Sabi dito ni Elon, mga idol, Elon Musk says President Trump's One Big Beautiful Bill will destroy millions of jobs and harm the US. Sabi mga idol, so nagko-comment na naman si Elon ng mga ganito tungkol kay Trump, no? Ano kaya nga ano nito? Do they still have beef? Sabi dito ni Swift. As of June 2028, Elon Musk and Donald Trump appears to still have tension due to their public feud over the One Big Beautiful Bill. Musk criticized the bill as a disgusting abomination, while Trump defended it and threatened Musk companies. The exchange included personal insults with no clear evidence of reconciliation, despite a past close relationship and some speculation about mending ties. Ayan, recent reports suggest ongoing conflict. However, their history leaves open the possibility of future reconciliation. No? Ito naisip ko mga idol. Bago dumating yung 2028, magkakaroon to ng sa akin lang to i-clip nyo, baka mangyari to. Magkakaroon ng reconciliation si Trump tsaka si Elon Musk. Magiging mag-best friend sila ulit, no? Tapos, kung hindi man pumayag, no? O hindi man sa batas, bawal na talagang tumakbo si Trump 2028, paano kung si Elon Musk yung tatakbong presidente sa 2028? No? Kung ikaw, Amerikano ka, boboto mo ba si Elon? Mga idol? One of the genius in our era. Ang tawag doon? In our generation na yun. No? So, ang lupit Sino kaya? Tapos makulit doon, baka maglaban pa silang dalawa. Nako, yun lang 50-50. It's either magiging best friend sila at si Elon tatakbo, or magiging galit pa rin sila and then maglalaban sila sa pagiging presidente, no? Grabe yan, masyadong exciting yun Mga idol nahirapan akong pumili ko sa kanila kasi hindi naman ako botante doon. Ika-campaign na lang natin, no? Kung sino kaya yung matitripan natin sa kanila, mga idol. So ito naman, new, China has reportedly dumped 8.2 billion in US treasuries as the dollar continues its slide. Na? Foreign outflows are accelerating while the US dollar index sits near 3-year lows. Awakening dollar narrative is building. So, alam niyo naman na yung China, gusto talaga nilang i-ditch yung dollars, mga idol. Gusto nilang gumamit ng sa sarili. Sabi nga natin yung yuan, yung ang tawag dito yung people's currency, no? Yung people's money nila na gagamitin, mga idol. Ayun yung parang binibuild up ni Xi Jinping, mga lods, no? Hindi yung dollar mismo. At syempre parang sa BRICS, yung mga membro ng BRICS talagang ayaw nila ng dollar Parang gusto na nila iba na lang, no? Lalo na ngayon magkakaroon tayo ng bagong financial system, no? Ano kaya ang papalit? Mga lodi. Ito, punta tayo sa Pi, mga idol, no? Sa mga pioneers natin dyan at sa mga Pi community natin. Breaking! Pi Network x Oramp.money partnership. Instantly sell Pi for 25 plus national countries, no? Yung partnership nila dito sa Oramp Money, parang lumawak, no? Yung kanilang nasasakupan na pwedeng magamit yung Pi, no? Alos 25 plus national countries na raw. This is a significant advancement for Pi utility and global adoption. Supported countries including, ayan, walang pangalan, hindi ko kabisado yung mga bansa dito. Ito lang alam ko, Brazil. Dalawa yung Brazil. Ba't dalawa yung Brazil? Si B1 at B2. Hindi ko alam kung pares Brazil to kasi medyo malaki yung isa tsaka mas dark Mahina ako sa mga yung plug mga idol. Pero ito na yung mga crypto exchange na na pwede mong ma-acquire o magbodega o bumili ng Pi Network, yung OKX, no? Marami may gamit yan, Merxi, Oramper, Pionex, Gate.io. Ito na nga yung bago nilang partner, yung Oramp.money.
Syempre, BitGet na mga idol. Ito ano to? Wala ba to? O, ayan. Mga lods, no? Sa akin, sabi ko nga, ngayong cycle na to, ngayong bull na darating, na saglit lang, sabihin na natin 8 months, no? Lalampas lang sa 2025, tapos na. Para sa akin, yung mga may utility na coins tulad nito, wag yung mga shitcoin, medyo ano na ako dun sobrang risky kasi nun mga idol, no? Ang tawag dun yung high risk, high reward ka na dun, no? Pag sinabing high risk, high reward, kumbaga, pwede kang masunog, pwede kang manalo. So, kung marunong ka mag-risk management mga idol, medyo ano ako dun, medyo lalayo muna ako sa mga sobrang risky, no? Kung gusto mo sa akin lang to kung gusto mo bodega o mag-invest, mas maganda yung tignan mo yung utility ng coins, yung mga partnership nila, doon ka bumase yung roadmap nila. Huwag kang babase dun sa walang partner, puro hype lang, puro pangako lang, di ba? Doon madalas may mga nasusunog mga idol. Pero yung may mga utility na ganito, may mga partnership na ganito, for sure, may mga panahon na maglilipad itong mga to, may mga panahon na mag-uptrend sila mga idol. Pili lang kayo syempre, 'di ba? Sa akin is yung Pi naman, hindi mo siya masabing shitcoin kasi maraming community to at marami rin siyang partner, 'di ba? Tulad ng mga ganyan. Pag eto nadagdagan, kunyari nagkaroon ng Binance dito, Coinbase. Nako, baka lang naman mga idol, no? Sabi nga dito, Pi Network is drawing attention to the utility of digital currency, di ba? That the heart of a paradigm shift in internet usage behavior. Ayan. So, medyo matagal na kasi yung Pi, tsaka marami na siyang community. Siguro, yung hindi natin alam, may mga partnership na nangyayari na hindi naman na news o something like that, di ba? Kayo, pag-aralan nyo, do your own research. Hindi naman tayo. Big breaking news, Mastercard to enable Bitcoin payments across 150 million merchants globally, no? So ayan mga idol hindi na bago sa atin tong Mastercard, pati XRP partner niyan. Mga lods, marami na, no? Eto, isa to sa mga reason dati, no, kung bakit ako bumili ng B-Chain. Dati mga idol, kasi wala na akong B-Chain ngayon Dati, kaya ako bumili ng ng B-Chain kasi nga lagi ko siyang nakikita sa Octagon. 'Di ba? Sa Octagon pag may UFC, makikita mo dun yung logo ng B-Chain, yung B-Chain mismo. Sabi ko, goods na goods pala to, partner ng UFC. 'Di ba? So, bumili ako nun dati. Tapos nung nag-pump yun ng konti, siguro nag 2x, 3x yun, binenta ko na kasi yun kumbaga nag-profit ako sa kanya. Ngayon, sobrang baba ng B-Chain. Magkano B-Chain niya? 1.19. Grabe yan Kung iso-zoom out natin yan mga idol, sobrang baba niya, no? 'Di ba? So dito banda ako nung lumipad yung B-Chain mga idol Tapos nag-take profit ako. No? So ngayon ang baba ng B-Chain. Ang pinaka all-time high niya 13 pesos. Imagine sa bull cycle, kung malalampasan niya yung kanyang all-time high na 13 pesos, umabot man siya ng mga 20 pesos, ilang x yun? 20x? Pero siyempre, hindi natin hindi sigurado yun mga idol, no? Pero marami ng pag inaral mo yung B-Chain, maganda yan mga lods, no? Yung utility niyan maganda rin. So, do your own research, wala akong B-Chain Sinasabi ko lang mga idol, no? Kumbaga, isa to sa mga OG kasi na coins Mga OG na maraming may hawak din yan, maraming community, lalo na yung mga content creator ng crypto. Halos lahat yan, meron silang B-Chain. Mga idol, no? So, nasa inyo, pag-aralan nyo mabuti mga lods, no? Tapos lumabas pa to, 'di ba? Na si Dana White, no? Sinabi niya na meron siyang halaga na 1 million worth of B-Chain, $1 million worth of B-Chain, mga idol, no? So, grabe yun, mga lods, di ba? So, nasa inyo, do your own research pa rin. Tayo, nag-news lang.
Sabi dito ni Cathy Wood, dahil nga daw sa new US mortgage rules could significantly boost crypto, no? So hindi lang Bitcoin, crypto, kumbaga yung kabuuan ng crypto market natin, sabi ni Cathy Wood. So good news 'yan mga idol. Nagbabago na yung ano nila, yung kasi dati ang prediction nito ni Cathy Wood, 1 million Bitcoin in 10 years ba? 10 years o 30 years. Basta mga ganun. So ngayon parang lumalapit na. Dahil sa nangyayaring adoption, medyo kung dati 20 years, ngayon 10 years na lang o kaya 5 years na lang. Parang ganun. Nagbabago na sila ng ano dahil nga gumaganda yung adoption sa crypto, mga idol, no? So ito na ang ating bago tayo mag-XRP news mga idol, sa mga wala pang crypto exchange diyan, no? Andiyan yung ating link sa baba ng description natin sa video, no? Ayan, so pwede kayo magbudega, pwede kayo magtanong sa akin pag yun yung gamit nyo. Kasi kapag iba yung gamit nyo, tapos tinanong nyo ako, hindi ko alam kasi hindi yun yung gamit ko. Di ba? So ayan. So punta na tayo dito, no? Check nyo na lang yung description dyan, ay yung link dyan sa description natin. Mga idol, swerte yan. Mga lodi, sabay-sabay tayo. After years of suppression and price manipulation, the XRP beast is breaking free. When it's unleashed, the world will see the greatest green candle in history. History, mga idol, no? So, grabe, ang ganda. Sama ko kaya sa aking ano to, tawag dito, thumbnail. No? O, ayan mga idol, kasi talagang kakawala na sa tingin nila yung XRP, no? Tapos, ito mga idol, remember, over 1,700 NDAs have been signed by Ripple. Ano ba? Alam niyo ba NDAs? Sabi ko, ano ba yung NDAs na yan? Non-disclosure agreement yan, mga idol, no? So, yung mga nasa likod, no? Hindi pa ina-announce. Institutions don't move until the regulatory green light flashes. So, di ba? Now that we are here and the SEC will close the case with Ripple, prepare for the biggest green. O, yun, pareha sila ng sinabi, no? XRP candle ever in crypto history. Pareha sila ng sinabi ni Edo Parina. Mga idol, mangyayari kaya yan? The biggest candle ever in the crypto history of the mankind and history of the me? Eto naman. Why would Ripple buy Uphold? Alam niyo yung Uphold, di ba? Ilang beses na natin natakel yun. How would that flip into Ripple's business plan? Oh, anything, sabi niya, no? Now that Ripple case is coming to a close, will Ripple buy Uphold? Kasi yung Uphold is parang for sale siya ng 1.5 billion. Uphold way IPO or sale at 1.5 billion valuation. Yung Uphold, mga idol, meron siyang malaking hawak na bilang ng XRP. Sa tingin ko, nasa 5 billion ba? O 7. Basta mga ganun, 5 to 7 billion. Meron silang hold na XRP, mga idol, yung Uphold. So, ayan, sa tingin nyo, ano bang matutulong niyan? Sa mga comment kasi, sabi, it would be illogical since it would pretty much just be a buyback of XRP at that point. Kasi nga, may hawak silang malaking presyo na XRP. To be able to sell XRP to institution, in the theory, wouldn't that still not be a securities transaction true? Though, if they own the exchange. Oo nga, kasi hindi natin alam kung magiging positive yung epekto niyan o magiging wala lang, no? Ito ang matindi talaga, mga idol. Ito yung news natin na tandaan nyo tong news na to. Mga lodi, lalong-lalo na sa mga tulad natin na crypto gamers. Crypto gamers. Sabi dito mga idol, gaming summer on XRP Ledger is here. The 250 billion traditional gaming market is finally coming on XRP chain, bridging titles like Minecraft, Call of Duty, Counter-Strike, and many more into the decentralized tournament system powered by NFTs, on-chain rewards, and the XRP Ledger. The new gaming era starts now, mga idol. Ako naman. Omni XRP Ledger is connecting classic games to the blockchain, making the part of the most decentralized gaming and tournament platform. Grabe, tournament platform. Mahilig ako sa tournament, mga idol. Malaban tayo sa mga ganyan. Initial decentralized exchange opening starts on June 30.
Join IDO and become part of the next Web3 gaming era on the XRP Ledger. So ayan mga idol, yung Omen, mga lods, no? Sila yung magi-start ng gaming something. Hindi ko pa alam kung ano mangyayari dito eh. Pero goods yan, mga idol, no? Ito kasi mga OG, yung mga binanggit dito kasi mga OG game eh. 'Di ba? Minecraft. So ang laki ng community niyan, mga idol. Halos lahat nagma-Minecraft kahit nga mga bata eh. Call of Duty, ayan, no? Yung mga mahilig sa first-person shooter, pati yung Counter-Strike. Yung Counter-Strike, mga idol, bahagi na ng pagkabata ko to. Mga lodi, dumadayo pa kami sa lagro niya, no? Kalaban namin nasa kabilang computer shop, mga idol. Sa lagro kasi may ganun eh, yung connect-connecta yung computer shop dun. Tapos trash talkan. Oh, sino leading? Uy, Jeblo leading, panes. Mga idol, nakakamiss tuloy yung counter eh. Batang 90s yan, mga lodi, no? Counter-Strike, no? Dota. Sana magkaroon ng Dota dito. Pero ayoko ng mga bagong, so mga luma. Lumang game. Kasi kahit na yung mga lumang game, ma-appreciate ng mga bago yan kung magkakaroon ng magkakaroon ng earnings. Sipin mo, nagka-counter ka, may earnings, no? Counter-Strike, panis. O kaya may mga NFT, bibilin mo yung mga item doon. Meron lang mga regular item na mabibili, no? Na baril. Pero kung gusto mong bumili o maging malakas yung baril mo, kailangan bilhin. No? Di ba? Sobrang lupit nun, mga idol. Bibili ka ng weapon. Bibili ka ng mga armor gamit crypto. Pero hindi ako sure kung anong plano nila rito. Kailangan na matinding pag-iisip pagdating sa mga ganyan kung papasukan mo ng NFT yung mga ganito, no? Kasi nakalagay dito, decentralized tournament system powered by NFTs eh. 'Di ba? So, tignan natin kung anong pwede mangyari. Tapos sa XRP Ledger po, nako talaga yung XRP, yung Ripple ayaw magpaawat, mga idol. Parang si Brad Garlinghouse na sinabi niya dito. Brad Garlinghouse confirms XRP will play a key role in the new US banking system, mga idol, no? XRP to 1,000 to 10,000. Historic. Sa tingin niya mangyayari kaya yan, mga Laudi? Siyempre iba. Hindi mangyayari yun. Kalokohan yun. Alam nyo, lagi, sinabi na din yun sa Bitcoin dati, mga Lods. No? Marami na nagsabi nun na nang nasa $100 pa lang yung Bitcoin. Nasa $100 na yung Bitcoin. Laki na, ayoko na. Pag bumaba na lang ulit, wala, lumipad. Ay, nasa 1,000 na yung Bitcoin, ayoko na. Pag bumaba na lang ulit ng mga 100, naging 10,000 na, ay, ako na, 10,000 na, hanggang wala na, di ba? So, naiwan ka na lang, na-price out ka na. So, dito, nilinaw ni Brad Garlinghouse na merong key role yung XRP sa new US banking system, which is napaka-bullish niyan, mga lods. Do your own research, nagbabalita lang tayo, hindi ko hinahype yung mga coins, ha? Binabasa lang natin yan. O, ito nga, Bitcoin, no? Isipin nyo, mga idol, dati, nung 2010, sabi dito, I have only 600 Bitcoins. Virtually all generated last week. I missed the bus, no? I'll be buying Samsung. So, isipin nyo, there was a time na yung 600 Bitcoin is parang ang onti lang. Sabi niya rito, I only have 600 Bitcoin, pre. Nahuli na ako, eh. O, di ba? So, nabasa ko lang ito sa, sa Bitpinas. Ano na, eh. Kumbaga, wala na, 600 Bitcoin lang ako. Isipin mo yan, ha. Ngayon, magkano ang 600 Bitcoin, mga lodi? Baka hindi mo na mabili yan. No, bihira. 1 Bitcoin nga lang, eh. Halos maraming tao na hindi kayang bumili, eh. Paano pa yung 600 Bitcoin? 'Di ba? So, ganun yan, mga idol. Tas eto pa. Sabi dito ni Nick dati, Bitcoin down to $2.70 a pop. So glad. Sabi niya, I'm so glad I didn't buy in on that mess. So, isipin nyo, $2.7. No? Nagsisi pa siya. Sabi niya, ayoko na niya. Bumaba to 7, ayoko na niyan, men. So, ngayon, may sabi dito, kasi mataas na yung Bitcoin, sabi niya, is this guy still alive? So, ano sabi niya ngayong present day? Alive but dead inside. O, di ba? Sipin nyo, mga idol, yung price ng Bitcoin nasa 2.7. Ang price ng XRP ngayon nasa 2.1. Nako. Bahala kayo dyan, no? Kayo nasa ano yan. Siyempre yung mga willing lang. Sabi nga, kumbaga pwede ko, kasabihan to sa Bitcoin, no?
deserve mo yung price ng Bitcoin kung saan ka bumili. Ganun. Diba? Kung bumili ka sa gantong price, deserve mo yan kasi hindi ka naniwala eh. Ganun, no? Deserve mo yan kung sa mataas ka na bumili. So, sasabihin ko din yun sa XRP. Deserve ng mga tao kung saan sila bumili ng XRP. Kung kailan na sila na-realize, kung kailan nila niwala, ganun. Deserve nila yun, mga lods. No? Ngayon, kasi marami namang coins, marami namang may mga utility na coins. Ngayon, kung talagang hindi mo ma-atim mo bumili ng XRP dahil, kasi may mga ganun eh. Yung mga, hindi ko alam kung ba't ugali nila yun eh. Pag meron silang sinasamba na coin na parang kalaban ng coin na yun, talagang hindi nila maatim na bilihin. Kasi nga, meron silang sinasambang coin. So, nasa inyo na yan, mga idol, no? Do your own research. No? Nandito tayo sa crypto world para mag-profit, no? Hindi para maging emosyonal. Ganun lang yan, mga idol. So, sabi dito, the famous 1988 economist cover says, "Get ready for a world currency," and shows a phoenix wearing a gold medallion with the looks like the XLM logo on it. No, ito yung logo ng XLM kasi mga lodi na stellar eh. So parang ganun daw mga idol yung itsura, no? So ayan pwede rin yung XLM goods din 'yan. Maraming coins mga idol, no? Kung tatanungin niyo ako sa mga coins na pwedeng pag-aralan bago bilhin, pag-aralan niyo yung mga ISO coins, no? ISO compliance na coins, ISO 222, mga idol, no? So isa doon yung XLM, HBAR, Algo, Quant, no? Ayun yung mga pag-aralan niyo, hindi ko sinabing bilhin niyo. Sila lang muna yung i-research niyo, mga idol, no? But look above it, the number 10, which is X in Roman numerals. A subliminal X and a circle with a slash through it. Coincidence, mga idol, no? 1988 to economist cover, mga idol. Get ready for a world currency. So pwedeng X or XRP and then XLM. Ayun yung parang sinasabi ng post na to, mga idol. Yung riddle niya ganun, di ba? Ang lupit, no? So ito, sabi dito, kilala niyo ba sino to? Brad ko yan, mga idol. Si Brad Garlinghouse. I know many people who got tattoos when they were young and regret them because life changes. So, ayan ako, mga idol, meron akong tattoo, no? Dalawa, sa pakamay tsaka sa paa. Pero hindi ko naman pinagsisihan. Gusto ko nga yung tattoo ko eh. When someone with a Harvard MBA gets a tattoo after 50, they have thought it through and know it's only going to change in a good way. Locked in, Brad Garlinghouse, zero doubt. So, 50 years old naman si Brad Garlinghouse, tapos nagpatattoo siya ng XRP, no? Logo ng XRP. So, ano ibig sabihin nun? Mga idol, no? Alangan naman pinatattoo niya yan para asarin yung sarili niya, di ba? O hindi siya naniniwala dyan sa XRP, di ba? So, nag-reply dito si Brad Garlinghouse, mga idol. Alam mo yung reply niya? 1,000%. Grabe. So, marami mga nag-decode na naman yan. Yung mga sila extra bad, no? 1,000%, magkano yan? Nag 1,000%, 10 times yun. Mga nasa $20, di ba? Pwede maging $20 yung XRP. Ayun yung sinasabi dito, mga idol nila, di ba? So, kayo. Anong thoughts nyo dyan, no? So, grabe. So, ayun yung news natin ngayong umaga, mga idol, Sana na-enjoy nyo yung video. At syempre, kung na-enjoy nyo naman yung video, mga idol, mag-subscribe naman kayo sa channel natin. At syempre, i-like nyo yung video natin. Tadtarin nyo na ng like yan, mga lodi. Diba? Tapos, syempre, sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link natin dyan sa baba, mga idol. So, ayan, yung news natin ngayon. Mamayang gabi, babalik tayo at mag-news ulit. So, kita-kits tayo mamaya, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis TV. Subscribe to Jablo if you want to subscribe to me. It's the link in the description. And again, if you want to subscribe to me, it's the link in the description. Yeah. So thank you all for watching on my dad's video. And if you subscribe to if you get rich, you'll become that guy with the tattoo. Yeah, that guy. Okay. So peace.